Wait lang. Uy, alam niyo ba, yung mga taga-Xerox sa MOA nandito? Di ba? Oo. Ano sabi nila, wag ko na silang bati kasi malalaman. Dahil nag-half day sila. Opo, andito sila. Di ba? Pipicturean ko, post ko mama sa Facebook ko. Yung mga nagpupunta rito mga kami para makatakas sa mga trabaho. Naka-ano lang sila, naka-Ox 7 sila. Ano kayo Ox ano? May abaya ba kayo? Ano Ox 5? Ano? Oh? Accountant po kami. Accountant kayo? Oh, alam nyo na, accountant sila. Wala na, nadulas. Alam nyo ba, ilan sa mga miyembro ng accounting department ng Xerox sa MOA nandito ngayon? Di ba? Malalaman ko na yung mga, ay, may ID sa guards to, di ba? Pakitignan nga. Teka ka. Hello po sa mga taga, Mia ba? Mia Road, maligayang pagdating po sa aming, himpilan. Si Kuyang taga Cebu Pacific na nandito ngayon, kasama ang kanyang girlfriend. Dumating po na sila ay basa ang buhok. Ha? Parang pagod sila. I do not know, my friend, what have they done to themselves. Maybe they were out there eating some biryani and eating each other's shawarma. I heard the guy offering the girl, do you want to eat my kebab later? And after you eating my kebab, I want to eat your biryani. And together, we're going to eat vegetable. Do you want it, my friend? My friend, do you want it? Mga kaibigan, ito muna, At nakaw, ang dami na yung mabate. Mga abusada. At ay, joke lang po. It's my pleasure. Are you pleasured? Saying hi mga kaibigan sa accounting department ng Xerox sa MOA. At sa libang nandito ngayon, welcome! They're here. They're pretending they're not around. I-describe ko. Ha? Hoy nga pala, maraming salamat po sa mga nakapangako na at nag-cancel na ng mga lakad. Makapanood lang po ng pilot episode ng aking TV show sa TV5. Nagdadry yung lips ko. Nakalimutan kong pa-wet kay Chico. Uy, nga pala sa aking misis na maganda nagdadrive. Ingat ka, asawa ko. Tandaan mo, pag dumating yung pagkakataon na hindi ka na rin masaya, parang yung caller kanina, pipilitin kita. Ang motto ko ay akin ka. Joke lang. Na love ko yan. Diba? I want you to grow. Ba't ang sama ko? Diba? As a person, as an individual, I want you to explore the world and conquer the field that you enjoy doing. Ano daw? Ang sakit sa ano? Sana iniwala ko na ang buhay parang tansan. Nagmantok ko sa Chico talaga. Hindi lahat ng kanta pag ginalay sa'yo ng boyfriend mo ay matutuwa ka, ha? Hello po sa mga kinikilig ngayon. Mabang kanta ng boyfriend mo sa'yo ay sinasamba kita, ano ka, altar? Sinasamba kita. Diba? Sweet ng kantang yan, no? I adore you. She may be the face I can... Ano nga ba yan? Nothing Hill, tama ba? Ano ba yan? Nothing Hill. Nothing... Pagpilitan mo ng G yung H na.
ba? Ay, nako. Alam niyo, may favorite akong kanta na hindi ko ma-play dito sa amin kasi hindi siya part ng playlist namin. Try niyo po, diba? The Heart of the Matter by Eagles. Play ko sana para sa aking aming caller si Tintin kanina. The Heart of the Matter, mga kaibigan. Nakakalungkot siyang kantang yan. Sabi niya, I got a call today. Binasa ko na sa inyo to, diba? A few months ago. Basahin ko lang yung part ng kanta. I got a call today that I did not want to hear. But I knew that it would come. An old true friend of ours was talking on the phone. She said you found someone. I thought of all the bad lucks and the struggles that we went through. How I lost me and you lost you. What are all these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more. Ito yung chorus niya. I have been learning to live without you now, but I miss you sometimes. The more I know, the less I understand. All the things I thought I knew, I'm learning again. I have been trying to get down to the heart of the matter, but my will gets weak. Ito yung magandang part. And my thoughts seems to scatter, but I think it's all about forgiveness, even if you don't love me anymore. Aww. Can you now tell me, so what does the fox say? Ring ding 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 ding. Malungkot, di ba? Malungkot nung kanta, di ba? Malungkot pala pag pinapasa ko pa. Ano ba malungkot? Yan ba si Chico? Chico! Sa mga nagtatrabaho daw dyan sa Datascope, sabi ni Carl Periliano, hello sa inyo. Happy listening, Jana Del Rosario. Also to Michael De La Cruz ng Dasmariñas, Cavite, Rosel, Rona at JH Life. NB People, sabi niya. Kung piso lang sana ang plane ticket kasama ko na habi ko. Hi sa mga taga Star Cruises Gemini sa Singapore. Ay, hello po sa inyo. Magandang umaga. Kung piso lang sana ang laptop at cellphone, ililibre ko kayo, Kuya Chico, ng tag-5. Wow. Sige, sabi mo yan pagka nagkatotoo yan. Sabi ni Ses, pag-greet po ako at kay titong na graveyard shift habang naka-PTO ako. And sa sister ko na tumutulong sa project ko. Tumutulong o pinapagawa mo lang? Magkaiba yun Ay. I'm her. Abo. Okay, don't let your dogs out. No, it's your dogs. Oh, is it mine? I'm sorry, I forgot. I thought I have platypus, not dogs. You had what? Platypus. Because platypus are Do you want to see my platypus and my dodo? They're oh, I want to see your dodo. Because extinct na ang dodo Oo nga. Ang platypus meron pa, di ba? Oo naman. Pero yung dodo po ay isang uri ng ibon na parang pato. Oo, na hindi nakakalipad. Pero bird siya. Hello po sa mga bird na hindi nakakalipad. May mga bird na nagda-dive. Meron, di ba? Yung mga Penguin actually, they dive. Penguin. Diba, they walk, di ba? So funny pag nasa land sila, pero pag sa tubig, they're so graceful. Oo, no? Ang bilis-bilis din ang maglalalangoy. Ang galing-galing. Di ba? There's one Chico, may isang lahi ng parrot sa New Zealand na hindi nakakalipad. Ano? Di New Zealand parrot. Ano ka ba? Ano ba yan? Isa lang ang ating lahi. Isa lang. Yun ang kanta nila. Ang ating parrot. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko ang pagdamay sa kapwa nandyan. Hoy, bakit? Ikwento mo na sa amin. Ano ang... Ayoko na ikwento mo na bakit ang tansan parang ang buhay para tansan. Bakit ba? Ayun, bahala ka. Next week ko nga kwento yun Wala namang kwento ko kahit na gusto nga namin ng walang kwenta Kaya nga kami nagiging masaya sa mga Ito na nga Ito na yung kwento ng pala. Ano ba kasi yan? Ang alaala ng pala.
Kwento ko na. Yung anong gusto mo mauna, yung goodbye panty? Yung goodbye panty. Sa isang malayong bayan. Teka lang, lagyan mo ng background music. Wala ka ba dyan? Ano ba? Ako na lang lagi maglalagay. Ano bang gusto mong pang background music? Yung ito na meron ako. Wow. Baby. Wow, in fairness. Do you want to see the dodo? Hindi bagay. Ano ba dapat kasi? Hindi ko alam kung ano yung setting. Di dapat ikaw na maghaharap dyan ng kung ano. Yan, ganyan. Ang nakaraan sa ataol ko yan. Ano yun? Wala. Ang title, ataol ko yan. Sino kumuha? Baka na-misplace mo lang. Iniram ng tropa niya. Dali na kasi, hindi ko nga alam nga eh. Wala namang kwento mo, papaya lang ako. Yun nga yung hinihintay kong part eh. Ito na yan. Kasi naman to si Chico eh. Ikaw! Pinapaasa mo kami? Ikwento mo na kasi. Unahin natin yun. May penguin. Penguin, hinuhuli ng barko! Takbo, penguin! Takbo! Chico! Ano? Ang kwentong ito ay kwento ng isang pala. Sa ating kwentong pinamagatang ang alaala ng pala. Pala. Walang kwenta to eh. Nakwento ko na to. Sige na. Sa isang malayong baryo, may isang binatang nagngangalang si Pepe. Isang araw, naisipan niya pumunta ng Maynila. Pero, hindi pwedeng hindi niya kasama ang kanyang pinakamamahal na pala. Pagkadakay, pumara ng bus, si Pepe daladalang kanyang pala. Tapos, hindi pinayagan ng konduktor na isakay ni Pepe, katabi niya ang pala. Nilagay ang pala sa compartment at si Pepe sumakay na ng bus. Sa kalakitan ng biyahe dahil 4 na oras ang biyahe, Chico. Nakatulog si Pepe. At nanaginip siya. Naalala niya kanyang pinakamamahal na pala. I'm waiting. Ano ba itong buhay na to? At nanaginip siya. Dahil naalala niya kanyang pala. Napasigaw siya. Nabalikwas sa tumatakbo ang bus. Sabi niya, pala! Nakakahiya! Nakakahiya! Ayan ako. Buti naman nahiya ka. Wala ka At rin. biglang tumigil ang bus. Actually, yun. Biglang tumigil ang bus. Tapos pinuntahan siya ng konduktor. Sabi ng konduktor, Mister, bababa ka ba? Sabi ni Epe, hindi po. Napanaginipan ko lang aking mahal na pala. Pwede ba ating i-check? Huwag kang mag-alala, okay naman yun. Ika ng konduktor. Tumuloy, paglalakbay ang bus. Tapos, nakaidlip ulit si Pepe sa kanyang panaginip. Napanaginipan niyang ninanakaw ng konduktor ang kanyang mahal na pala. At napasigaw siya. Sabi niya, konduktor! Pala! Ayan ako, Brad. Tuloy mo na. Andyan na eh. Okay na eh. Okay na eh. Wala naman patutunguhan to. Napatigil ang bus. Sabi ng konduktor, bababa ka ba? Sabi ni Pepe, hindi, napanaginipan ko lang. Na kinukuha mo ang pala ko, pero sige na, hindi ako bababa.
Naiinis na ang konduktor at sabi sa kanya, "Isa pang papala ka." Ihiyang kita sa mukha. Tamang ganon. Ay, walang gano'n. Isang beses pang bumara ka. Kasampalin, susuntukin na kita. Noong panahon ngayon, hindi na natulog pa si Pepe dahil nakita niya malapit na siya sa kanyang pupuntahan. Hindi siya pwedeng pumara dahil susuntukin siya. Kaya ang ending ng kwento, lumagpas siya, yun lang yun. Okay. Okay. Galing-galing. Ang alaala na pala. Ano naman po yung... Actually, kwento na Richard yan. Ano naman po yung panty? Si Richard po may kwento niya na. Oh. Gusto po namin... Ano lang, sinalaysay ko lang ng funny para... Gusto po namin malaman yung ang panting. Kwento rin ni Richard to. Sabi niya, kwento mga padjaks, ano lang yung panty? Yun nga! Goodbye panty nga. Ba't ba goodbye panty? Kasi kusang malis yung panty. Wala rin katuturan daw, bro. Bakit umalis yung panty? Hindi ko din alam. Kaya nga eh. Kinakain siya? Iniisip din ng barangay namin yan. Bakit bigla mo natatakot yung panty kasi baka bigla siyang kainin? Hindi ko alam. Basta yung panty. Nangat-ngatin siya nung kung ano man yun. Ang kwentong goodbye panty, kwento ng isang panting kusang lumayo. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ganda ka naman. Kung ganito tayo ng ganito. Hindi kasi nga. Ay, heist. Baka mag-rally ang mga nagja-jogging sa CCP. Hello po sa mga nagja-jogging ngayon. O at least alam nyo na kung ano ang alaala ng pala. Kaya ang lesson, okay magdadala ng pala sa bus. Kaya lang, chika, may maingay na magkumari dito eh. Nag-jismisan. Oo, kung ano ba, magkaya mapusta ng madyong bukas. Parang luneta na eh. Ay naku sis, nakita ko yung ano. Alam mo ba sis, alam mo kwento ko lang ganito. Nagpunta ko ng palengke sis. Nakita ko yung patatas, naalala ko ang papari mo. Bakit? Ganyan ba ka, ano, kalaki yung ano niya? Ay, hindi ganyan kadumi. Malupa din siya, Mars. Yun no. Wala ka bang kwento? Wala ka pala, Jigo eh. Kailangan may kwento. Mag-invento ka din. Nag-invento lang ako eh. Wala pa ako may kwento sa iyo. Marami kayo rin, no? May kwento ako, Chico. Ang title ay Laman o Kabote. Ano? Ayoko na. Laman o Kabote. Tinan mo, may iniis ko kayo ba? Gusto mo ikwento ko sa'yo? Ang bastos ng kwento mo. Tinan mo, kapag laman, bastos na kagad. Hindi naman. Dahil kadugtong na laman ng kabote, bastos na. Hindi Hindi ganun ang tao. Ikaw ang nag-ano dyan eh. Hindi ganun ang Sige tao. nga, kwento mo nga yan, ang laman at ang kabote. Okay, ito na. Sa isang piitan, sa isang malayong probinsya, Ang piitan po ay kulungan. biglang nagka-brownout. Malakas ang ulan nung gabing iyan. Hat! May nakatakas na isang preso. Nakalawit kabote? Sa likod! Kamakulo kasi! Ay, sorry. Sa likod ng kanilang piitan doon siya tumakbo. Tumuulan. Atakas siya. Para hindi siya mahalatang siya pugante, hinubad niya ang kanyang orange. Orange? Nakasuotan. At siya hubot-hubad na lamang. Ay, di may kabote. Pagkadakay, siya ay nagpunta at nagtago sa may sagingan. Sakto naman. Ano po itong kwento ko? Sakto naman na may dalawang dalagang probinsyanang namamasyal doon at naghanap ng kabuti. Natakot siya baka makita ng dalawang dalaga. Dali-dali, siya ay nahiga sa lilim at sa lilim ng tuyong daon ng mga saging.
Hindi niya namalayan, siya pala ay nahiga sa tumpok ng maraming kabuti. Ayoko na! Ituloy mo yan. Kung hindi ako magtutuloy. Kaya na ako! May storyline na ako. Naisip ko na yung kasunod. Hindi sinasadya. Lumapit ang dalawang probinsyana para kunin ang kabuti. At nandun din siya. Sabi ng isang probinsyana. Ito kasi. Sabi ng isa. Ay, ba't yun yung parang anes? Hindi. Wala ka sinasabi. Sabi ng probinsyana. Isang probinsyana. Naku, tignan mo, Ika. Yan ay ang lusog-lusog sa kaputi. Sabi ng pitasin mo nga, Mars. Sabi ng isa. Ayaw. Hindi yan kabuti. Yan ay laman. Sabi ng isa, kabuti! Laman! Kabuti! Kasabay ng kanilang pagtatalo ay paghawak nila doon. Kabuti! Laman! Salita nila. Ayan. Wala na, napiga mo na. Biglang kapag dakay, lumabas ang laman. Kwento mo ni Richard yan. Ba't ganyan yung mga kwento nyo? Si Richard yan. Kakainis ang kwento nyo. Ang galing nga eh. Gusto mo marami akong kwento? Gusto mo pa? Sige, gusto ko pa. Ang kwentong ito pinamagatang Mami. Mami. Yan. Paramihan lang to ng anak. Isa itong paligsahan na ginanap sa aming barangay, Chico. Naka na ba? Go. Ito yung pinakawalang kwento. Ba't kasi yun yung hinuli mo? Dapat yun na lang inunam. Lang inunam. Diyan ka na? Gusto mong... Ay, nako. Ang galo mo kasi. Kwento. Ang dami mong kwento. Bakit ba? Pero na-inspire kami sa kwento. Napapaisip tuloy kami ngayon. Actually, yan talaga yung ano nun. Marami tuloy ngayon ang gustong pumunta sa sagingan para makakita ng kabote. Baka sakaling may malusog ng kabote na bigla na lang uusbong. Ay, nako. Hello po sa mga mahilig sa mushroom. Bakit? Basta ang mushroom sa pizza, sa spaghetti. Ah, diba? Kaya po akong magkwento, lalaitin nyo lang. Uy, hindi ah! Diba na kwento kasi yung kwento ng Kiowa, diba? Hindi nila alam yan. Hindi ba rin yung Kiowa? Alam yan. Kwento ko ba? Habang ano? Kwento mo? I-intro mo ako na matino. Mga bata, eto na naman tayo sa isang portion ng kwentuhan sa damuhan. Ang ating kwento para sa umagang ito ay ang alamat ng Kiowa. Hindi alamat. Ay, Ang multo sa Kiowa. ay ang multo sa Kiowa pala. Alamin natin kung ano nga ba ang kwento ng multo sa Kiowa. Sa isang malaking bahay, may mag-asawang mayaman at meron silang anak na dalagang maganda. Ang mag-asawang ito ay sobrang busy. Isang umaga, kinailangan nilang pumunta ng Amerika
At magtagal doon ng 1 year, iiwan nila mag-isa ang nasabing magandang dalaga sa malaking bahay ng mag-isa lang. Hindi alam ng mag-asawa na ang dalagang ito ay may boyfriend na. At pag-alis ng mag-asawa, dali-daling pinalipat ng dalaga ang binata partner doon. Nag-live-in sila. Agad-agad na buntis ang dalaga at nakapanganak bago pa dumating kanyang mga magulang. Ilang buwan na rin ang bata. Nang isang araw, biglang kumatok ang kanyang mga magulang at pauwi na. Natakot ang dalaga. At dali-dali niyang tinago ang kanyang baby sa loob ng queue. Ayoko na. Kailan ako eh. Kailan kasi. Totoo kayo, no? Tinago niya ang bata sa loob ng kiyawa at sinulubong niya ang kanyang mga magulang. Maging abala ang sabing dalaga sa pagbubukas ng mga chocolate at mga Vaseline na pasalubong, mga beer sausage at mga Victoria's Jergens. Ganun yan. At saka mga underwear na Fruit of the Loom. Yan, Fruit of the Loom. Nakalimutan niya, after 3 weeks, nakalimutan niya na tinago niya kanyang baby. Sa loob ng kiyawa, nung maalala niya, 3 linggo na nakakaraan. Pinuntahan niya ang loob ng kiyawa. Wala na ang bata. Nagmulto ang bata. At ang sabi niya, kiyawa. Ilang. Yes! Mga bata. Alam nyo na. Alam nyo na ang nangyayari. See you next time. Ang ganda ng kwento. Ano ba? Eh, yung punit na bibig na ano. Ito yung the best. Sige, kwento mo na ulit. Ito mo ulit. Mga bata, muli tayo nagbabalik. Ayaw nyo na, no? Pero, makikinig tayo ngayon. Dahil, isang espesyal na kwento ang maririnig natin. At ito ay ang tungkol sa punit na bibig. Alamin natin ang kwento. Sa isang malayang baryo, may isang mahirap na babae ang araw-araw tumataya ng loto. Isang araw, nung kanyang i-check kung panalo siya, sinabi sa kanya, Mrs., panalo ka ng 10 million. Ang sobrang tuwa niya, napasigaw siya ng sobrang lakas at napunit ang bibig niya. Pero okay lang. Dahil mayaman na siya. Dahil mayaman na siya, kaya na niyang ipatahi ang kanyang bibig. Kinuha niya ang kanyang premyo at dali-dali pinatahi niya ang kanyang napunit na bibig. Ilang araw lang natahi na ang kanyang bibig dahil marami siyang pera. Magaling na siya kagad. Nagpunta siya sa billing department ng ospital at sinabi niya, magkano ang bill ko, babayaran ko na. Sinabi sa kanya, 20 million. Muli, napasigaw siya. At napunit ulit. Wala na siya mabayad. Yun lang. Ang galing, ano, mga bata. Sabi sa inyo, matulog na kayo. Yan po ang kwento ng babaeng napunit ang bibig. Pero bakit? Ano pa? Ang tropa sa ang tropa sa palasyo. Uy, hindi ko alam yan. Yeah, bago to. Alamin natin ang kwento ng tropa sa palasyo.
May tatlong magkakaibigang nagangalang si Juan, si Pedro at si Jose. Ba't lagi ng ganyang pangalan? Hindi ko alam eh. Na walang mga trabaho. Nalaman nila na may opening sa palasyo. Ang trabaho na naghihintay sa kanila, ialagaan ng asawa ng hari, ang reyna. Aalis ang buong palasyo kasama ang hari at ang maiiwan lang ay reyna at kailangan nilang bantayan. Ang kabiling bilinan ng hari kay Juan, kay Pedro at Jose, wag na wag nilang pagkasamantalahan pala ang reyna. Maganda ang reyna at umalis na ang hari. Hindi nakatiis ang tatlo at may ginawa silang may mali siya sa reyna. Pagbalik ng hari, nalaman niya ang ginawa nila. Narusahan niya ang tatlo. Mabait ang hari. Ang sabi niya, Juan, Pedro, Jose, ito ang parusa ninyo sa ginawa niyong kalapastangan sa reyna. Pumunta kayo ng gubat at humanap kayo ng prutas. Palakihan ang may pinakamaliit na prutas ang may parusa. Si Juan ay nakahanap ng bayabas na bubot. Iyak siya ng iyak dahil alam niya matatalo siya. Dahil nakita niya si Pedro, ang nahanap ni Pedro ay buko. Malaki sa kung ano meron siya. Nalungkot ang dalawa nang makakita si Jose. Ang dala ni Jose ay langka. Teka lang. Bumalik ang tatlo sa palasyo at ipinakita sa mahal na hari ang kanilang nakuha. Bumuntong hininga ang hari at sabi niya, Juan, Pedro, Jose, yan ay kalahati lamang ng parusa. Ang totoong parusa ay magsisimula na. Ang bawat nakuha niyong prutas ay papasok sa puwet niya. Kawawa naman yung may langka. Naunang ipasok Busitoring ang prutas kay Juan. Habang pinapasok ng mga kawal ang bayabas na bubot sa kanyang puwet, iyak siya ng iyak. Ngayon niya matiis at nangako siya sa mahal na hari na siya ay magiging mabait na at magbabagang buhay. Nang matapos na siya, pinarasya siya ng hari. Sumunod si Pedro. Kinuha ang buko at ipapasok sa puwet niya. Oy, di wara. Pero tawa siya ng tawa. Tawa ng tawa si Pedro. Sabi ng hari, bakit ka tumatawa? Sabi ni Pedro, mahal na hari, concern lang ako kay Jose. Ayun lang yung kwento. Mga bata. Mga bata. Bakit na may bata? Lang yung kwento. Ang ganda-ganda ng kwento. Meron pa more. More. Kami na yung panta kayo. More. Nai-imagine nyo ba kung ano gagawin yung paano papasok yung Diba? Suppository nga ang hirap eh. yung langka. Langka pa. Pakahirap naman yan. Imagine mo ano. Ayoko na, nakakawala ng karir itong ginagawa ko. Mas gusto pa rin daw yung kwento ng kabuti daw. Favorite nila yon. Most TSS, favorite TSS nila yung kabuti. Ang gulo kasi ito. Wala ka bang kwento? Wala eh, nakalimutan ko na yung mga ganyang kwento eh. Ngayon ko na nga naaalala pag kinikwento mo eh. Ano bang kwentong alam ko? Maraming corny sa ganyan eh. Ano bang alam kong kwento? Yung kwento ng... Wala nakalimutan ko na eh. Ang dami kong alam na kwentong ganyan eh.
Madami ako kaya lang. Sensitibo yung iba kaya ako. Oo nga. Wala akong maalala. Ba yan? Alam mo yung kwento ng ano? Baka maalala ko. Ang ngipin sa anes. Ito, marinig to. Sige nga. Ito yung kwento ng isang binatang nakapagdesisyong mag-asawa na. Isang araw, Chico, may isang binata na nagbalak mag-asawa. Pinuntahan niya ang kanyang tatay at sinabi niyang, "Tay, mag-aasawa na ako." Gulat ang kanyang tatay. Sabi ng tatay, "Ha? Mag-aasawa ka na? Alam mo na ba kung ano itsura ng anes?" Check talaga. Sabi nung masabi binata, "Hindi po, tay. Kung ganon, etong 10,000. Mag-download ka ng picture ng anes." Computer shop, laki no, 10,000. Nagpatulong na sabi binatang tanga sa kanyang kaibigan at napagtripan siya ng kanyang kaibigan. Nilagyan ng kaibigan niya ng pustiso sa ibabaw yung nasabing picture. Kaya naisip ng binata, "Aba, ganun pala ang itsura, may ngipin." Ayoko na. Tuloy mo na. Ang nag-asawa na siya. Nung gabi ng honeymoon, sinabi niya sa kanyang misis, "Patingin nga kung tama ang pagkakaalam ko at pagkakatanda ko sa itsura niyan." Sabi ng babae, "Hindi pa pwede, may dugo." First day kasi. Sabi ng binata, "Aba, hindi ka nagsabi nagpabunot ka." Pingipin kasi. Ano ba yun? Ayoko na. Ayoko na! More! More! We want more! Ayoko na. Kwento! Kwento! Wala akong maalala kasi nakakainis eh. Bakit? Ito kasi nakukwento. Ang dami mo alam mo ganyang kwento. Ang dami kaya. In fairness sa mga kwento mo ah. Kaaliw siya. Natatangka na ka sarili ko. Ayoko na. Yung mga taga Xerox dito. May naalala kong kwento eh. Ikaw din. Hindi nga buo eh, may naalala ko. Di mo rin tapusin. Hindi ko alam paano sisimulan. Wala nga akong tinapos eh. Malimutan ko na yung alalahanan ko yung mga ganyang kwento. Mga kwento. Di ba na? Kayo, anong kwentong alam niyo? Ito mga bisito, wala maitulong to eh. Oo nga, mga walang ma-share. Wala lang. Umakasa lang sila, matatawa lang. Happy lang, walang ending. Wala ending. Mga luma na kasi, hindi ka matatawa eh. Diba? Ang kinaing sister, alam mo yan? Hindi din, ano ba yun? Yung mga nandito tayo pala tawa. Ang kwento ko ba pinamanggatang? Meron ba? Ang kinaing sister. Isang araw, nakita ng maliit na bata ang kanyang nanay na malaki ang tiyan. Sabi ng bata, Okay. "Ami, bakit malaki ang tiyan mo?" Sabi ng nanay, "Anak." Tumuloy si Pon ko. "Anak, nandyan sa loob ng kapatid ang kapatid mo." Sabi ng bata, "Kapatid ko? Nasa loob ng tiyan mo?" "Oo, anak."
bakit niyo po siya kinain? Yan, walang kwenta. Kasi naman eh. Yung magkwento kayo mga tungkol sa mga pagalingan, mga Olympics, yung may Pilipino, may Amerikano, noon. Ito yung kwento. May inchik. Ng mami. Ito naganap sa yung barangay, Chico. Hindi, Ito ay paligsahan ng taga Purok 1, Purok 2 at Purok 3. Ang unang representante ay taga Purok 1. Ang simple lang ang contest. Paramihan ng anak. Ang tinawag ang taga Purok 1, isang buong panig ng stadium pumalakpak at nagsabing, Mami! Siguro mga 32. Palakpakan ang buong stadium. Sumunod na Purok 2. Pagtawag sa kanya, Purok 2! Lamang siya ng 4, mga 36. Kinakabahan ng lahat dahil eto na ang taga Purok 3. Pagtawag sa kanya, wala tong kwenta, bro. Anong ending nito? Wala na naman. Purok 3! Actually, tahimik ang lahat. Tapos unti-unti, may naulinigan kami. Andun ako nun eh. Live ka palang audience. Sabi, Mami. Yan ang buong stadium. Thank you. We are enjoying more. Diba? Iba? More. Wala lang. Anak niya lahat. Walang pa. Tama na, Brad. Tama na. Wala lang. Yung kwento nga kasi. Si Lola Kerps naman. Iba na mga kwento. Nakakapikon yung mga kwento. Sabi ni Brixo, ikuwento ko rin yung ang lumuwa sa malubak ng jeep. Ayoko, hindi ang kwento. Yan ay totoong buhay nangyari sa akin. Totoo yan ha, nangyari. Ito kwento ko na lang. Kaya lahat mo ng mga dalaga naka-tube, mag-ingat kayo ha. Ito naganap mga kaibigan maybe 6 years ago. Totoo po ito, walang halong istir ito ha. It happened to me alas 3 ng madaling araw, pauwi ako ng Fairview. Sa jeep na ito, Chico. Ako lang at yung babae yan sakay. Naduluhan kami. Katapat kami. Siyempre pag dalawa lang ang sakay ng jeep, mahaba yung jeep, matalbog. Naka-tube yung babae sa harap ko, red na tube. Hindi ko makakalimutan to. Yung tube niya, Chico, ay revealing kasi ang laki ng boobs. Laki. Kada lubak ng jeep, Chico, kumakalog talaga siya. Totoo to ha, wala ka lang biro to, kwento ko lang, kaya mag-ingat kay girls ha. Tapos may matinding lubak, Chico, sa may Commonwealth. Tumalbog yung jeep, Chico, lumuwa yung... Alam mo kung ano nakakatuwang part? Yung may parang na-imagine mo may background music. Nagulat ako, Chico. Sa gulat ko, muntik kong saluhin. Ito. Kasi nagulat kayo, di ba? Ganun naman tayo, di ba? Pag sa CR ka, pag naliligo yung sabon, pag nalaglag mo, nakasalo mo siya kasi ang bilis ng reflexes mo. Correct. Muntik kong saluhin. Hindi ko na ituloy, Brad. Kasi kung masampal ako. Totoo yan. Tapos bumaba siya, naiya siya sa akin. Bumaba siya. Tulungan mo na nga, ayaw pa niya. Gulat kasi. At naantok siya nun, nalubak, pak, lumuaw, boing. Boing. Kaya mag-ingat kayo ha, girls ha. Di ba totoo mga kaibigan ha? Lesson po yan. Yung kaibigan ko nga ganyan din karanasan eh. Ako din may kwento. Ano yon? Nainggit na ako sa'yo eh. Ano kwento? Ang kwento ay tungkol sa paligsahan nila Pedro, Juan, at Jose. Alay, taga sa amin din. Sila din yan eh. Nangangarap sila ng mga contest. Dito Vic and Joey ang pwede. Ang kanilang contest
ay palakihan ng Anes. Nakakainis. Sa isang malaking stadium, isa silang akyat. At ilalabas ang mga Anes. Malalaman kung sino ang mananalo sa pamamagitan ng palakpakan. Unang umakyat si Pedro. Pag-akyat ni Pedro, piniyang-yang niya ang kanyang Anes. Ang laki. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang dami nagpalakpakan. Nandun ako nun. Napalakpak ako. Sino na nga yan? Si Pedro. Si Pedro. Yes. Sumunod na umakyat ang stage ay si Juan. Nag-CR ako niyan eh. Pinunit niya yung suot. Bumuyang-yang yung kanyang Anes. At nagpalakpakan ang sobrang laki. Oo, ba't na laki? Pagkatapos ay napagod ng mga tao at hindi na sila pumalakpak. Ang huling contestant ay si Jose. Wala kwenta rin ito kasi. Binilangan 3, 2, 1. Sabay-sabay ang mga tao. Nung sinapas ni Jose, walang pumalakpak. Natabunan sila. Sorry, ako na lang natuwa. Natabunan sila lahat. Actually, wala na pumalakpak. Sorry, ako na lang natuwa. Ano yung mga babae dito? Support your own story. Yung mga andito eh, pinilit ko malakpak. Nakikita kang paglundag. Ayoko na. Gusto mo bang umuwi na? Bago masira ang mga karir natin. Sige na. Kasi ba't mabato ng isipan eh? Pero gusto ko talaga yung napunit na bibig. Teka na, tama na. Ayoko Nandiyan na. ang misis ko, baka hiwalayan ako, sobrang corny ko na. Sige na. Tara na. Kwento ko sa kanya. 30 na eh. Ay. May pabati dito pero pwede bang Monday na lang to? Huwag na kayong magalit, pagod na kami. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang mga tol. Tol ah. O tol, wala namang magagawa tol eh. Cover. Malakinig ka ba? Narinig ko ba yung kwento? Nagustuhan mo ba yung kabuti o laman? Hindi siya nakinig. Loko-loko to. Siya nakinig. Nakinig ka? Oh, nagustuhan mo yung kabuti o laman? Hindi pala ako nakinig. Ito. Sakit. Ang sakit ng oblique ko. Oblique? Ito ang nasa ilalim ng abs kung saan nakikita ang guhit. Bikini line ang tawag ng iba. Oblique. Ang tawag dyan ay V-cut. Yan, tama. V-cut. V-cut. Ang V-cut ay isang klase ng finger foods. Pag nakain mo ng kalahati, ang tawag dyan ay fingered food. So may kwento pa rin. Kwento pa rin. Ay, naku. Napagod ako sa kwentuhan natin. May anunsyo lang ako. Anunsyo. Atención. Yung Grand Alumni Homecoming namin bukas sa Doña Teodora Alonso High School hosted by Batch 84. Diba? Gagawin sa Manila Grand Opera Hotel. Batch 84 po meron kayong alumni homecoming, diba? Nagagawin po sa Manila, and then gagawin sa Grand
Opera Hotel. Yan, sabi ni Sir Buboy Salonga. Grand Opera Hotel. Singit ko lang kanina pa ito kasi bagong bigay lang ito. Yung aking kapatid, si Rodo kay Raquel Pines, PJ Israeliado, Arnold Armobit, Marvin Pocong, Bella Calvin Auditor, Rogan Taganas, Jess Garcia, Sam Tabata, Sodi Arroyo, Paul, Johnny Pen, JR Estraliado, Erwin Gaspar Jerome, Pines at Bella Pagaduan. Maligayang pakikinig. Pasensya na kayo, hindi ko mabati ito. Itatago ko po ito at sa Monday, ipagdarasal ko yan. Susunugin at ang aboy. Ikakalat. Kakainis, Chico. Bakit? Ang dami kong kinento. Isa lang kinento mo pero ikaw pang Mabadrip ako. Nagawa mo moment ng kwento ko. Hindi. Yun lang inaalala kong kwento eh. Mapasigaw naman ako. Masama. Bunta bibig ko. Walang kwento mami. Pero mag-iisip nga ako ng kwento. Ito mga taga-accounting department ng Xerox na ayaw pa sabi na nandito sila. Oo nga, kanina pa yung mga yan. Mga nag-overbreak. Nauwian nyo na. Xerox. Copy everything. Gusto ka yan? Kasi yun yung machine. Oo ba? Iba yung taglay? Hindi. Raulo ka. Iniisip ko lang baka pag Pinoy kasi Xerox. Di ba sa atin, no, kahit na ang tatak ay Panasonic, di ba? Oh, National. Xerox pa rin. Pa-Xerox ka nga. Hindi nga Xerox nga eh. Kahit mga tatak niyan usually photocopying machine ay ano eh. Panasonic. Konica, Konica, ganyan. yan. Panasonic. Diba? Mga tataks. Mga tataks niyan. Ludis ka na. Ay, peanut butter. Peanut butter. Sorry naman. Ludis. Na pag naubos ay magiging baso. Tama. No, na alam mo na, ay, Diba? ganito sa peanut butter na meron din kami nito. Ang mga ice cream, Chico, na pag naubos ay pampasikip sa kusina. Yan. Diba yung tokador ang dami, no? Huwag niyo itapon Pampasikip. yan. Magagamit natin yan. Yung mga tipong 2 taon, wala ka na malagyan. Puro selecta na yun nandun. Tama, di ba? Ganyan tayo sa bahay, di ba? Nung nakaraan, Chico, sa bahay, nagtapon ako. Akalain mo, pati bote ng kape, tinago. Bote ng suka, itinago. Di ba? Yan nga talaga. Pag-deliver ng McDonald's, yung baso na hindi nagamit kasi itinago. Ano ba yan? Tapos siguro ang lagayan ng ice cream namin ang dami. Tinago. Balang araw magagamit natin yan. Magagamit mo yan sa lalagyanan ng Recycling mga na lang. karne-karne o kaya ng... Pero wag naman yung mga tipong 70 na piraso, di ba? Parang, sayang daw eh. Laging ganun, sayang naman kasi. tama. Pwede yung i-recycle yan. I-donate nyo sa nagre-recycle. Sa junk shop, di ba? Yung mga plastic. At mga kaibigan, panawagan lang po mga kabisyo sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin. This coming weekend, di ba? May mga simpleng bagay na pwede tayong gawin. Gusto kong mag-advocacy ito mga kaibigan. Sa bahay, may mga maluluwag na tornilyo. Maglaan ng panahon, kunin ng screwdriver, sikipan. Malaking tulong yan, di ba? Sa mga gamit natin. Di ba? Kung may extra pera, mga kaibigan, palitan natin ng baterya ang lahat ng wall clock na nakasabit sa dingding 3 taon nang 3 di ba? 3 ang oras. Hindi na umagalaw, nasa dingding pa rin. Marami tayong wall clock sa bahay na hindi gumagana. Palitan niya ng baterya, paganahin niyo ulit. At higit Sayang sa lahat, naman. di ba? Linisin ng LC ng mga electric fan. Di ba? Yung sinisingot mo, puro alikabok na pala. Baka, di ba maraming ganyan, nakasanayan na lang natin, tama? Iba kapag kapag malinis, ang lakas-lakas ng hangin. Di ba? Tsaka parang feeling mo bunga, di ba? Parang bago siya. Correct. Wala lang. Linggo-linggo may mga tips ako. Mga tips. Tama. Ang tips ko ay Maitim. Richard kang gulo eh. Richard, yung tip mo. Bakit ba yung tip mo? Talaga? Akin pinkish. Idikit mo ka sa salamin yung tips mo.
Di ba may salamin dyan? Idikit mo. Tapos ay kayas. Gulo mo, Chico. Nakapatingin ka. Ikaw eh. May wala na akong enerhiya kasi. Basta tayo. Ano na nga eh. Mag-alas 4 na naman. 3:32 na. Ikaw, teka lang. Saan ka namin matatagpuan ngayong araw na ito? Alas 10 ng gabi. Mamaya 10 p.m. pa mga kaibigan, tonight is the pilot episode of my TV show on TV5, which is ang programang pinamagandang Call Me Papa Jack! Yan po yung ano yun? Ganun yung effect. Opo, yun po Chico, naka-line up ka ha. Ang TF, TY muna sa'yo. Wow! Busy yung tao! Pero may TF. Pupunta ka na. Busy ka pa rin. Pag-iisipan ko. Pagdadagan ko ng 500. Busy ka pa rin? Bayong! Bayong! Teka lang. Sinan? Kuya Will, oh. Ang laman ng bayong ay bayong! Congratulations! Yun yung laman ng bayong. Tulo na ito. Yun, 10 p.m. mga kaibigan, an hour show on TV5. Ang programa Call Me Papa Jack. At after nyan, ako po ay nasa Paddy's Point South Station. Point! Paddy's Point, Southeast Station, Alabang. Sabado ng gabi, Paddy's Point South Station. Sa linggo ng gabi, Paddy's Point Remedios. Ito lang kayo Malati. It's Malate. It's Malate. Right. Sa mga hindi naman nabate, better luck next week. Sa mga nabate, ay, di wow. Yun lang. Sana'y sumaya kayo dahil kayo'y nabate. Sa mga dumalaw, maraming salamat po sa inyong pagtambay dito. Yay! Diba? Si ate na nakapang winter coat. Hello, nakapang winter sonata siya dyan. Maligaya. Sa aking magandang asawa na ang dinis ng legs tonight. Hello sa'yo. Nakabalandra talaga sa harap ko yung legs niya. Parang may naisambitin sa akin. Nagmamadali yung asawa ko. Alis na kami. Naiinip na siya. Kami magsisini pa. Si Richard. Ano? Meron siyang dinidikit sa salamin. Bastos ito. Tingnan mo. Ipakita mo. Ipakita mo. Meron siyang dinidikit. Puro kabalintunaan yung taong yun. Idikit mo sa mukha niya. Ano yan? Tama na. Mga kaibigan, meron ka bang announcement? Wala akong announce yun. Sige. Anong lasang natin? Ang lasang natin ay... Gusto ko lang rude. Pwede ba rude? Rude? You are so rude. Yan, okay. Mga kaibigan, kada Friday hanggang mag-Saturday, may programang hindi pinagandaan, pero... Na ba yan? Wala, lungkot naman na. Mula po mga kaibigan, sa Constellation ng Love Radio. Wow. Alam mo ha, ako po si Papa Jack. At... Sige. Mula naman po sa playground. Para happy-happy na lang. Hindi ka mag-enjoy natin sa playground, mag-happy-happy kami. Mula po sa season ng Yes FM. Ako po si Chico Loco. Kinig-kinig lang para ang buhay laging... Hay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Be show na tell.